So for today's video, samahan niyo po akong gumala sa Rotterdam! So Rotterdam is the second largest city of Netherlands. Samahan niyo po akong pumunta sa pinakasikat na tourist attraction dito, which is the Cube House. So going to Rotterdam from Haarlem, it takes a 1-hour train ride. So medyo mahaba-haba siya pero carry naman. Makikita nyo dyan guys, napakaganda ng panahon na dito sa Netherlands. So, this is what we call spring season. So, basically, nandyan na si araw. Medyo malamig, pero doable kasi meron namang sikat ng araw. So, we're here in Rotterdam Central. Ito ang central station ng Rotterdam. Napakalaki. Dito rin manggagaling ang mga pupunta sa iba't ibang bansa like Paris, like Germany. So this is the one of the second largest central station of Netherlands. So sa mga hindi nakakaalam, Albert Heijn, yan ang kumbaga parang SM natin sa Pinas. Things like that. So dito mo lang makikita ang Albert Heijn yan. May mga bread. So this is my favorite bread ever since I got here in Netherlands. And this is the outside surface of the central station. So, ang pupuntahan nating Cube House ay medyo malayo-layo sa central station. So, we have to take another train for like 4 minutes para makapunta sa Rotterdam Black. Yan. So, this is the tourist place. Ito ang Cube House. Tignan nyo naman yan, guys. Grabe ang architecture. Diba? Cube talaga siya. Diba? I wonder how is it to live inside of that Cube House. So, ito, Rotterdam Black. The station, Rotterdam Black, makikita mo na siya agad paglabas mo ng station. 3 minutes, makikita mo na agad siya. So, this is one of the tourist place na kailangan mong i-visit sa Rotterdam. Yan, pa-emote-emote lang. Yan, ang ganda guys, as in. So later on, makikita natin kung anong itsura niya sa loob. Actually, museum din siya. So, for later, check natin kung paano siya sa loob. How is it to live there? Kung ano nga ba ang makikita mo sa loob ng cube houses na yan. So, sa likod naman ng cube houses na yan, meron kang makikitang harbor. So, yan. Dito ang harbor. Grabe ang fresh ng simoy ng hangin dyan. Andyan yung mga barko. Diba? Makikita nyo rin yung bridge doon guys, parang London Bridge. So second that you have to visit here is itong bridge. Yan, meron siyang ano yan, lake. Maganda din yan, refreshing. Maganda din mag-picture-picture dyan. Parang mala Sydney ang ano, ang hatak. Okay, maganda yan. So emote lang. Napaka-convenient talaga ng aking tripod kasi kahit saan mo lagay yan. Diba? Di mo kailangan ng kasama. Tripod lang. Sapat na. Ayan guys. So as you can see, marami rin turista dito as in. Ayan. Gala-gala lamang ang mga seagull dito. Yan. So ito, this is actually a international food market. So pagpasok mo, ayan siya. Makikita nyo may mga bintana guys. Actually, that's an apartment sa labas. Pero sa pagkapasok mo lang sa gitna, ayan. So, dito mo makikita ang mga international food. Lahat ng mga shop dyan, international, iba't ibang lugar. Meron ding Pilipinas, merong India, merong Korea. Basta international talaga siya. So, if hanap mo ng very Pinoy na pagkain, pwede ka pumunta dito. Marami ka makikita dito. Of course, cheese. It's everywhere here. Coffee. My God, I'm not a coffee lover, but everywhere ang coffee dito. Yep. Diba, aura-aura lang.
So, grabe itong mga to. Actually, this is a man-made surfing. So, yung waves na yan, makikita nyo, may mga nagsusurf. Man-made waves lang yan. Yan. So, nagte-training siguro sila sa competition. Grabe, hindi ko makarry kung paano nila nakakayang magbabad sa tubig ng ganito kalamig. Napakahangin. Oh my God. So, one place to visit also is itong Saint Church. Ito, magandang church yan dito sa Rotterdam. Actually, malapit lang siya sa Cube Houses, so walking distance lang siya. Ayan, nakita ko siya and nag-emote na lang rin ako dyan. And here we are, guys. Pupunta na tayo sa museum. Ito na ang Cube Houses. Makikita na natin kung ano siya sa loob. Actually, talagang may tumitira sa loob nito. And curious lang ako kung paano sila naninirahan sa loob ng ganito kaliit na bahay. Tapos, cube pa siya, 'di ba? Pabaliktad siya. Ayan, so ito ang entrance. Actually, meron siyang entrance fee na 3 euro. Yup. So, ayan ang kusina. Diba ang liit? Actually, ang ganda niya sa labas, guys. And maganda rin siya sa loob. Kaya lang, sobrang liit niya. As in, hindi ka makakagalaw ng maayos. Pero ang ganda siya. For tourists, it's what do you call this? It's an amazing to see. Pero kung ikaw maninirahan dito, oh my God, I cannot bear to live in this kind of place. Napakaliit niya talaga. So yan, yan ang office desk. Ito naman ang kama, ang bedroom. Meron ding salamin dyan, closet. Yan. So, isang bahay. Yep. Makikita nyo talaga siya, guys, na kung ano yung labas niya, structure, ganun din sa loob. Ayan, ito yung attic. Grabe no, ang daming tourists. Ang daming tourists. Ayun siya, guys. So, ganyan siya. Diba? So, bababa na tayo kasi malit lang talaga siya, guys. Actually, there's nothing to see talaga. Mga talagang natural lang na bahay. Pero nakakaano lang siya, nakakabilib lang kasi yung structure niya is talagang para siyang Rubik's Cube na nakaslant or hindi straight, right? But anyways, ang ganda niya. Yep, yan. Ayan, so dito ang entrance, maraming tao nang gustong bumaba kasi isa lang ang way pasok and palabas. So marami talagang bumibisita. Ayan siya, guys. May mga picture siya here. And then, meron din siya mga pyramid, yep. Ganda, grabe mga architecture ng gagawa nila. So, ito ang miniature appear, yan. So, ganyan yung bahay. As in, yan. So, yun lang, guys. So, yun lamang, guys. I hope nag-enjoy kayo sa aking video. Bye!